Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 63 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, nagulat si Min Jae-won nang marinig niya akong banggitin ang labanan sa Hwangsanbeol. Ipinaliwanag ko na ayon sa kasaysayan, ang sila ang tunay na nagwagi sa labanang iyon. Ngunit hindi sapat ang kasaysayan upang matiyak ang tagumpay sa pagkakataong ito. Bago pa ako makapagsalita muli, humakbang ang kapitan ng Hwarang at sumigaw sa kanyang mga tauhan na huwag umurong. Wala raw lugar ang pag-atras sa gitna ng digmaan. Kasabay ng kanyang sigaw, sabay-sabay na binunot ng mga Hwarang ang kanilang mga sandata at sumugod habang isinisigaw ang kanilang katapatan sa hari. Sa sandaling iyon, umiral ang stigma na Mundane World 5 Commandments Level 2 na nagpalamon sa lahat ng Hwarang sa matinding sigla at walang takot na pagnanais lumaban. Tumawa si Chu Wangin habang papalapit ang mga Hwarang. Dahil sa kapangyarihan ng Baekje, Kendo Level 3, madali niyang pinabagsak ang mga sumasalakay. Maging ang kapitan ng Hwarang ay lumipad sa ere matapos tamaan ng kanyang napakalaking espada. Nang makita kong mabilis na lumalala ang sitwasyon, agad kong inutusan si Min Jae-won na ipwesto ang hukbo sa tamang pormasyon. Ginamit niya ang Military Command Level 2, ngunit agad itong nabigo dahil tuluyan nang nawalan ng katinuan ang mga Hwarang sa impluensya ng 5 Commandments. Hindi na nila sinusunod ang kanyang mga utos. Sa simula pa lamang, ang tanging sinusunod nila ay ang kagandahan ni Reyna Jinseong at hindi ang kanyang pamumuno. Hindi nagtagal, bumagsak si Lee Gilyaong sa tabi ko matapos tumalon mula sa ikalawang palapag ng museo. Tinanong niya kung tatawagin ba niya si Tita No gamit ang diverse communication, ngunit tumanggi ako. Malaking tulong sana ang ika-6 na antas na haring insekto, ngunit kapalit nito ay mawawalan ng malay si Lee Gilyaong sa loob ng 2 araw. Bukod pa rito, napakahirap kontrolin ang ganoong kalakas na halimaw at maaari nitong madamay maging ang sarili naming mga kakampi. Itinuturing ko siyang nakatagong alas na dapat itago hanggang sa pagsisimula ng digmaan laban sa mga hari, samantala, lalo pang naging pabor sa Baekje ang labanan. Isa-isang bumabagsak ang mga Hwarang, samantalang halos walang namamatay sa panig ng Baekje. Nang makalapit si Yosang-a, agad kong hiniling ang relikya. Iniabot niya sa akin ang Gampyeong-i. Habang nakatuon ang lahat sa Foreign Demonic Beheading Sword, ang Gampyeong-i ang tunay na mahalagang kagamitan para sa ika-4 na senaryo. Kung wala ito, halos walang silbi ang maalamat na espada. Patuloy na pinahirapan ni Chu Wangin ang kapitan ng Hwarang hanggang halos hindi na ito makatayo. Samantala, iba-iba ang naging reaksyon ng mga constellation. Nagmadali ang Hwarang Knows No Retreat, natuwa ang last hero of Hwangsanbeol, at nainis naman ang Lady of the Brocade Sleep. Habang lalong tumitindi ang mora ng hukbo ng Baekje, at bumabagsak ang loob ng sila, lalo ring lumalalim ang pagsasanib ni Chu Wangin kay Jebaek. Kapag mas kahawig ng tunay na kasaysayan ang mga pangyayari, mas tumitibay ang ugnayan ng isang constellation at ng kanyang incarnation. Dahil dito, naganap ang isang mas malaking pagbabago, biglang nagliyab ang paligid sa mga kislap ng liwanag habang nag-activate ang stage transformation. Naglaho ang Gwanghwamun ng Seoul at napalitan ito ng mabundok na kapatagan ng Hwangsanbeol. Bagamat isa lamang itong uri ng pinalawak na realidad at hindi tunay na pagbabago ng espasyo, naging totoo ito para sa lahat ng nasa loob ng entablado. Humalakhak si Chu Wangin sa tuwa na para bang siya na mismo si Jebaek. Lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan habang nagsimulang umatras ang mga natatakot na Hwarang. Maging si Lee Sung-kuk ay hindi makapaniwalang ang isang taong hindi kabilang sa 7 hari ay nagtataglay ng ganoong kalaking lakas. Ipinaliwanag kong posible yon dahil si Jebaek ang pangunahing tauhan ng makasaysayang entabladong ito. Nang makita kong wala ng pag-asa ang sitwasyon, sinabi ko kay Min Jae-won na 2 lamang ang natitirang paraan. Ang una ay hayaang mamatay ang incarnation ni Guanchang, gaya ng tunay na nangyari sa kasaysayan. Ang kanyang sakripisyo ang nagpasiklab sa determinasyon ng hukbo ng sila at nagdala sa kanila sa tabumpay. Ang ikalawang paraan ay mas mapanganib ang baguhin mismo ang kasaysayan.
Kinakabahang nagtanong si Min Ji-won kung ano ang mangyayari kapag nabigo kami. Direkta kong sinagot na mawawasak ang kanyang bansa. Agad niyang pinili ang unang paraan, ngunit wala naman talaga akong balak na bigyan siya ng pagpipilian. Sinabi kong babaguhin ko ang kasaysayan at idinagdag na hindi siya ang pinunong kailangan ng sila sa sandaling iyon. Sinimulan kong paikutin ang 2 disk ng Gampyeongi. Ayon sa Ways of Survival, kaya nitong hanapin ang mga constellation sa kalangitan. Habang umiikot ang mga disk, nagsimulang magliwanag ang mga bituin na nakaukit dito. Nag-activate ang natatanging kakayahan nitong Echo of the Stars, na nagbibigay daan upang humingi ng tulong sa isang constellation. 7 constellation na lamang ang natitira sa relikya, kaya 7 beses na lang itong magagamit. Napansin ni Lee Sung-kook ang ginagawa ko at iminungkahing tawagin si Naxiang Yu o Lubu. Ipinaliwanag kong maaari lamang akong tumawag sa mga constellation na alam ko ang kanilang modifier. Akala niya ay wala akong alam, ngunit ang totoo. Wala nang ibang tao sa mundong ito ang mas maraming alam na modifier kaysa sa akin. Sa halip na sina Lubu o Xiang Yu, pinili kong tawagin ang isang taong tunay na may kaugnayan sa Hwangsan Beol. Tumingala ako sa kalangitan at tinawag ang dakilang Haring Heungmu. Habang hinahanap ng Gampyeongwi ang kanyang bituin, natahimik ang buong larangan ng digmaan. Naramdaman ni Chu Wangin na may kakaibang nangyayari kaya agad niya akong sinugod, ngunit hinarang siya ni Lee Sung-kook upang mabigyan ako ng sapat na oras. Makalipas ang ilang sandali, sumagot ang constellation, magalang kong hiniling kay dakilang Haring Heungmu na iligtas ang mga taong namamatay sa panig ng sila. Ngunit ikinagulat ko nang tumanggi siya, sinasabing ayaw niyang makialam sa kasaysayan ng makabagong panahon. Habang unti-unti siyang naglalaho, biglang nagsalita si Yo Sang-ah. Nakilala niya kaagad kung sino ang kausap namin at buong puso niyang ipinaalala ang labanan sa Hwangsan Beol at ang pagkubkob sa Pyongyang. Sinabi niyang maaaring naitala na ang kasaysayan, ngunit hindi kailanman mawawala ang paghihirap ng mga sundalong lumaban dito. Totoong hindi na mababago ang nakaraan, ngunit ang kasaysayang nagaganap sa harapan namin ay hindi pa tapos. Kung tutulungan niya kami ngayon, maililigtas pa niya ang mga buhay na hindi pa nawawala sa bersyong ito ng kasaysayan. Tinamaan ng kanyang mga salita ang puso ng maalamat na general. Tahimik na ipinikit ni dakilang Haring Heungmu ang kanyang mga mata bago tuluyang tanggapin ang aking kahilingan. Isa sa 7 bituin ng Gampyeongwi ang naglaho habang bumaba ang liwanag mula sa langit at bumalot sa aking katawan. Umiti ako kay Yo Sang-ah at pinuri siya. Sa sandaling iyon, natanggap ko ang pansamantalang proteksyon ni dakilang Haring Heungmu. Dumaloy sa aking katawan ang napakalakas na kapangyarihan, at tila muling binuo ang aking buong pagkatao habang pumapasok sa akin ang kanyang kalooban. Pagmulat ko ng aking mga mata, nakatitig sa akin ang lahat ng nasa larangan ng Hwangsan Beol. Namangha si Chu Wangin dahil naramdaman niya ang napakalakas na presensya ng isang constellation kahit hindi ito tuluyang bumaba sa mundo. Sa tinig na puno ng dignidad at lalim ni Kim Yushin, binati ko si Jebaek matapos ang napakahabang panahon at sinabi kay Guanchang na hindi na niya kailangang yumukod sa akin. Sa pamamagitan ng aking mga mata, minasdan ni dakilang Haring Heungmu ang sirang Seoul, ang mga mandirigma, at ang muling pagbabalik ng Hwangsan Beol. Nagtanong siya kung bakit muling pinagtagpo ng tadhana ang lahat sa parehong larangan ng digmaan. Napuno ng matinding hinanakit si Chu Wangin at sinabi niyang bumalik lamang siya upang muling harapin si Kim Yushin. Pinatindi niya ang kapangyarihan ng kanyang espada gamit ang Baekje, Kendo level 4 at naglunsad ng napakalakas na pag-atake. Ngunit sa ilalim ng proteksyon ni Kim Yushin, madali ko itong naiwasan. Sa pamamagitan ko, sinaway ni dakilang Haring Heungmu si Jebaek dahil sa labis nitong pagpapalakas sa kanyang incarnation na lumalabag na sa mga batas ng plausibility at unti-unting sumisira kay Chu Wangin. Ngunit hindi umatras si Jebaek. Sinabi niyang natupad na ang kanyang pinakahihintay na hangarin sa sandaling muli niyang nakaharap si Kim Yushin. Kahit mamatay pa siya pagkatapos nito, wala na siyang pagsisisihan. Bilang si Jebaek ng Hwangsan Beol at tagapagmana ng pamana ng Baekje, ipinahayag niyang tatapusin niya ang kanyang habambuhay na panghihinayang sa mismong larangang iyon. Malungkot siyang minasdan ni dakilang Haring Heungmu bago muling ipakilala ang sarili bilang Kim Yushin, ang ika-15 pinuno ng Hwarang. Ipinahayag niyang bibigyan niya ng kapayapaan ang kaluluwa ng kapuspalad na constellation at itutuwid ang kasaysayang binaluktot ng makabagong sangkatauhan.
Bilang tugon sa kanyang kalooban, hinugot ko ang aking espada habang pansamantalang isinama ang kapangyarihan ng maalamat na Blue Dragon Sword sa Unbroken Fate. Umangat ang bughaw na talim patungo sa kalangitan at nagpakawala ng napakalaking bugso ng mahika na nagpabiyak sa lupa sa aking paligid. Pagkatapos ay nagbigay si Kim Yushin ng utos na umalingaw sa buong kasaysayan, Dragon Flower Tree Unit. Magtipon kayo rito ngayon din, nag-activate ang kanyang stigma na Gather the Hwarang. Mula sa malaking bitak sa lupa ay nagsimulang umangat ang mga espiritu ng mga hwarang na matagal nang nalimutan ng kasaysayan. Wala nang nakaalala sa kanilang mga pangalan, ngunit minsan silang nabuhay at lumaban alang-alang sa karangalan. Ngayon, muling bumalik sa larangan ng Hwangsanbeol ang piling Dragon Flower Tree Unit ni Kim Yushin, na tila muling bumangon mula sa mga pahina ng kasaysayan. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.